Matagal nang inaabangan ang mga modelong ito mula sa kilalang brand na Toyota sa Pilipinas. Ang kararating lang ng mga bagong SUV na siguradong mas magugustuhan ng marami dahil sa modernong features, comfort at practicality. Yan ang iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Number 1, Toyota Land Cruiser HEV. Kapag pinag-uusapan ng mga SUV na halos hindi matitinag kahit sa pinakamahirap na kalsada, isa agad ang pumapasok sa isip ng maraming tao, ang Toyota Land Cruiser. Sa loob ng mahigit 7 dekada na patunayan na ng Land Cruiser ang tibay nito sa disenyo, bundok, baha, putikan at maging sa pang-araw-araw na paggamit. Kaya naman hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga ginagalang na SUV sa buong mundo. At ngayong taon ay mas lalo pa raw naging maganda ang bagong Toyota Land Cruiser HEV 2026 na nasa Pilipinas na. Matapang at mas modernong disenyo, sa unang tingin pa lang kitang-kita na ang isa sa tunay na Land Cruiser. Hindi ito ginawang sporty lang para sa forma. Ang disenyo nito ay ginawa para sa totoong off-road driving. Makikita ang napakalaking grille, full LED headlights, muscular hood, malalapad na fenders at mataas na ground clearance size nito. Meron din itong matibay na ladder frame chassis na mas angkop sa matinding paggamit kumpara sa unibody construction na ginagamit ng maraming crossover SUV. Sa madaling salita, isa itong sasakyang mukhang handang bumiyahe sa kahit saan. Pagdating naman sa hybrid engine, isa ito sa pinakamalaking pagbabago ngayon. Ang Land Cruiser HEV ay gumagamit kasi ng 3.5-liter twin-turbo V6 gasoline engine na sinamahan ng isang electric motor. Kapag pinagsama ang dalawa, umaabot sa kabuuang output na humigit kumulang 457 horsepower at 700 Nm ng torque ang nagagawa nito. Ipinapadala ang lakas na ito sa pamamagitan ng 10-speed automatic transmission at permanent 4-wheel drive system. Kaya naman ang resulta ay mas mabilis na acceleration kumpara sa dating V8 engine nito. Mas magandang fuel efficiency at mas malakas ang hatak kahit mabigat ang karga o humila ng trailer. Hindi lang ito pang lungsod, dito talaga namamayani ang Land Cruiser. Meron kasi itong full-time 4-wheel drive system ngayon. May low-range transfer case, multi-terrain select, crowd control, downhill assist control, electronic differential locks at multi-terrain monitor. May kasama pang adaptive suspensions na magagamit sa mga off-road condition. Ibig sabihin kaya nitong dumaan sa putik, bato, buhangin, matatarik na akyatan, ilog at iba pang mga mahihirap na terrain nang hindi gaanong pinapahirapan ng driver. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ginagamit ang Land Cruiser sa mga rescue teams, mining companies, humanitarian organizations at maging ng ilang pamahalaan sa iba't ibang bansa. Pagdating sa interior nito, pagpasok sa loob mararamdaman mo agad ang pagiging premium na dating nito. Makikita rito ang leather seats cover, power adjustable seats na may heating at ventilations na, malaking digital instrument cluster, may 12.3-inch infotainment display, may wireless Apple CarPlay at Android Auto, may wireless charging din na kasama. May premium JBL sound system sa ilang variant, may multi-zone automatic climate control, may panoramic camera system at mas tahimik na cabin dahil sa mahusay na insulation laban sa ingay ng makina at hangin kahit mahaba ang biyahe. Hindi madaling mapagod ang driver at mga pasahero nito. Pagdating sa safety features, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan ng Land Cruiser ay ang kaligtasan nito. Nilagyan ito ng pinakabagong Toyota Safety Sense suit na may kasamang pre-collision system, adaptive cruise control, lane departure alert, lane tracing assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, automatic high beam, parking support brake, 360-degree camera, maraming airbags sa loob, may vehicle stability control, hill start assist at trailer sway control. Dahil dito, hindi lamang ligtas ang driver, mas kampante rin ang buong pamilya sa bawat biyahe. Napakaraming dahilan kung bakit mas pinipili ito ng mga car buyer kumpara sa ilang mga brand competitor. Una, napakataas ng reputasyon ng Toyota pagdating sa reliability. May mga Land Cruiser na umaabot ng mahigit 5 dekada o 1,000 kilometro at ang ilan ay higit sa 1,000,000 kilometro pa nga ang natatakbo basta't maayos lang ang maintenance. Pangalawa, napakataas ng resale value nito. Kahit ilang taon na ang lumipas, nananatiling mataas ang presyo ng second-hand Land Cruiser kumpara sa ibang SUV. Pangatlo, isa ito sa ilang luxury SUV na tunay na kayang gamitin sa matinding off-road conditions. Habang ang ibang luxury SUV ay mas nakatuon sa city driving, itong Land Cruiser ay ginawa upang makayanan ang mahihirap na sitwasyon. Pangapat, mas matipid na sa gasolina ang bagong Land Cruiser ngayon dahil sa hybrid system nito kumpara sa mga nakaraang modelo na may malalaking gasoline engine consumption. Lalo na sa stop and go traffic,
At panglima, malawak ang tiwala ng mamimili sa Toyota pagdating sa after-sale support at availability ng pyesa sa maraming bansa. Pero bagamat ganun, meron din naman itong mga issue na dapat isaalang-alang. Una, napakataas at napakamahal talaga ng presyo nito. Isa ito sa pinaka-pricey na Toyota SUV sa merkado ng Pilipinas, kaya hindi ito praktikal para sa karamihan ng pamilya. Ikalawa, medyo mataas ang konsumo nito kung hindi ka sanay sa mga full-size SUV. Bagamat mas matipid na ito dahil sa hybrid system, hindi pa rin ito maituturing na matipid kung ikukumpara sa mga compact hybrid vehicle. Ikatlo, napakalaki ng sukat nito. Sa masisikip na parking area at makikitig na kalsada, maaaring maging hamon ang pagmamaneho lalo na para sa mga bagong driver. Ikaapat, mahal ang maintenance ng Land Cruiser. Bagamat matibay ang Land Cruiser, kapag dumating ang panahon na pagpapalit ng malalaking pyesa, gulong, preno, mas mataas ang gastos kumpara sa karaniwang SUV. Panglima, mabigat ang sasakyan. Dahil sa laki nito at sa dagdag ng bigat ng hybrid system, hindi ito kasing liksi ng mas maliliit na crossover kapag abilisan ang labanan. Ika-anim, sa ilang merkado, limitado pa ang availability ng hybrid variant, kaya maaaring magkaroon ng waiting list depende sa demand. Well, magkano naman ang presyo nito? Tinatayang may estimated price ito na aabot mula 5,900,000 hanggang 6,900,000 pesos. Toyota Hilux 2026. Kung may isang pick-up truck na halos kahit sinong motorista ay kilala, malamang ang sagot ay Toyota Hilux. Sa loob ng mahigit 50 taon, napatunayan na ng Hilux ang tibay nito sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga bukirin at minahan hanggang sa mga lungsod at bundok, makikita mo ang Hilux na patuloy na nagtatrabaho sa mga lugar kung saan sumusuko na ang ibang mga sasakyan. Hindi lang ito basta pick-up truck. Isa itong sasakyang ginawa upang harapin ang mabibigat na trabaho at mahihirap na kalsada. At ngayon 2026 ay mas pinaganda pa ito ng Toyota sa pamamagitan ng mas modernong disenyo, mas maraming teknolohiya, mas mataas na antas ng kaligtasan at bagong engine at hybrid system sa ibang variant na tumutulong sa mas maayos at mas efficient na paggamit. Pero sapat na ba ang pagbabago nito upang manatili itong isa sa pinakamahusay na pick-up truck sa merkado? Well, pagdating sa disenyo, sa unang tingin pa lang kitang-kita na ang mas aggressive na itsura ng Hilux ngayon. Mayroon itong mas malalaking front grille at mas mataas na LED headlights, mas modernong daytime running lights at mas matipunong bumper. Ang matataas na wheel arch at malalapad na gulong ay nagbibigay rito ng mas matapang na tindig. Sa likurang bahagi naman ay may modernong disenyo ng LED taillights at mas matibay na cargo bed na handang humarap sa mga mabibigat na trabaho. Hindi lang ito ginawa para gumanda. Dinisenyo ito upang mapabuti ang airflow at makatulong sa mas mahusay na performance. Pagdating sa makina nito, isa sa pinakasikat na makina ng Hilux ay ang 2.8-liter turbo diesel engine at umaabot sa humigit kumulang 204 horsepower at 500 Nm ng torque. Kapag ipinari sa automatic transmission, ang lakas na ito ay sapat para sa paghatak ng mabibigat na trail, pagdadala ng mabibigat na karga at pag-akyat sa matatarik na daanan at pagdaan sa mapuputik o mababatong lugar. Sa ilang bersyon naman ng 2026 Hilux ay gumagamit na ito ngayon ng 48-volt mild hybrid system na tumutulong sa mas maayos na pag-arangkada, bagyang mas mababang konsumo ng diesel at mas tahimik na pag-restart ng makina pagkatapos ng stop and start function. Hindi ito full hybrid, kaya hindi ito kayang umandar gamit lang ang electric motor. Ang pangunahing layunin nito ay suportahan ang diesel engine para sa mas mahusay na efficiency. Pagdating sa off-road capability, dito talaga kilala ang Hilux. Mayroon itong 4-wheel drive system, low-range transfer case, rear differential lock, active traction control, hill descent control at hill start assist. May kasama pang electronic stability control at dahil sa mataas nitong ground clearance at matibay na ladder frame chassis, kaya rin itong dumaan sa putikan, mabatong daan, ilog at iba pang mahihirap na terrain. Ito ang dahilan kung bakit paborito ito ng mga kontratista, magsasaka, rescue teams at mga mahihilig sa outdoor adventure. Malaki rin ang ipinagbago ng Hilux ngayon kumpara sa mga lumang modelo nito. Pagpasok kasi sa loob, mapapansin agad ang mas premium na dashboard. Mayroon itong malaking infotainment touchscreen na may wireless Apple CarPlay at Android Auto sa ilang variant. Kasama rin ang digital instrument display, wireless phone charger, USB Type-C charging ports, mga dual zone automatic climate control, may push start button, smart key entry, leather seat cover sa mas mataas na variant at power adjustable driver seats. Mas matahimik rin ang cabin dahil sa pinahusay na sounds insulation. Hindi na ito simpleng pick-up doon. Mas komportable na itong gamitin kahit sa pang-araw-araw na city driving.
Pagdating naman sa safety features, isa sa pinakamalaking pagbabago ng modernong Hilux ngayon ay ang pagdagdag ng mas maraming advanced safety technologies nito. Kabilang dito ang Toyota Safety Sense Suite na may kasamang pre-collision system, adaptive cruise control, lane departure alert, road sign assist, automatic high beam, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, rear parking sensors, 360-degree camera, vehicle stability control, ABS, may electronic brake force distribution, may 7 airbag sa loob, at marami pang iba para sa ligtas na pagmamaneho ng driver at pagsakay ng mga pasahero. At ito nga ang mga dahilan kung bakit pinipili pa rin ng marami mula noon hanggang ngayon itong bagong Toyota Hilux. Una, subok ang tibay nito. May mga Hilux na umaabot ng daang-daang libong kilometro at patuloy pa rin ginagamit magpahanggang ngayon. Ikalawa, mataas ang resale value ng Hilux. Hindi agad bumabagsak ang presyo nito sa second-hand market. Ikatlo, malawak ang network ng Toyota pagdating sa service at availability ng parts. Ikaapat, komportable na rin itong gamitin bilang family vehicle. Ikalima, may mataas itong reputasyon sa reliability kaya pinagkakatiwalaan ng mga negosyo at pribadong may-ari. Bagamat ganoon, may mga issue rin ito na dapat tandaan. Una, mas matigas pa rin ang ride comfort kumpara sa maraming SUV ng Hilux. Normal ito sa mga pick-up dahil gumagamit ito ng rear lip spring na mas angkop sa mabibigat na karga. Ikalawa, mataas ang presyo ng mga top-of-the-line variant nito lalo na sa may mga dagdag na technology at advanced safety features. Ikatlo, bagamat nakatulong ang mild hybrid system sa efficiency nito, hindi ito kasing tipid ng full hybrid o plug-in hybrid na sasakyan. Ikaapat, kapag walang laman ng cargo bed ay maaaring makaramdam ng pagtalbog sa lubak lalo na sa mga hindi sementadong kalsada. Ikalima, ang malaking sukat nito ay maaaring maging hamon sa masisikip na parking area at makikitid na kalsada sa lungsod. Ikaanim, mas mataas ang gasto sa maintenance ng ilang piyesa tulad ng malalaking gulong at preno kumpara sa mas maliliit na sasakyan. Sa kasalukuyan, may estimated price itong bagong Toyota Hilux na nag-range mula sa 1.7 million para sa pinakamurang variant nito hanggang sa 2.5 million para sa top-of-the-line variant nito. Toyota RAV4, iconic compact SUV na nag-upgrade sa mas modernong hybrid powertrains at nilagyan ng mga bagong digital cockpit at advanced electronics tulad ng Toyota Safety Sense 4.0 at Arene software platform. Ito ang pinakabagong generation ng isa sa mga pinakaminahal na SUV sa buong mundo. Ito ang 6th generation ng RAV4 na muling dinevelop para dalhin ang combination ng power, efficiency, tech at versatility sa mas mataas na level. Pagdating sa exterior design nito ay mas aggressive, mas matatag at mas modern na ito ngayon. Mas bold ang front fascia na may unique hammerhead design inspired ng Toyota lineup. May LED lighting signature at improved SUV stance na mas confident sa kalsada. At available sa 3 design styles at variant ang modelong ito, gaya ng Core for Everyday na variant at Woodland na pang off-road at panghuli ang GR Sport na sporty para sa iba't ibang lifestyle at road conditions. Pagdating sa powertrain nito, pinapagana ngayon itong bagong Toyota RAV4 ng dalawang klaseng powertrain, ang hybrid at plug-in hybrid na pagpipilian, na kung saan wala ng regular na gasoline engine itong RAV4. Lahat ay electrified para sa mas efficient at mas malakas na performance. Ang hybrid electric vehicle o HEV variant ay nilagyan ng makabagong hybrid system na may mas mabilis na throttle response at smoother power delivery. Habang ang isa pang variant ay may plug-in hybrid electric vehicle. Mas malakas at mas malayong electric range na umaabot ng hanggang sa 150 km. Habang ang top-of-the-line variant nito na PHEV all-wheel drive version ay gumagawa ng mas malakas na power output na 320 horsepower na nagbibigay ng mataas at responsive na performance. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ng Toyota RAV4 ay ang bagong Arene software platform. Ito ang bagong sistema na nagpapatakbo ng Toyota Safety Sense 4.0 at ang bagong Toyota Audio Multimedia System. Mas mabilis at mas responsive na infotainment na may kasamang wireless Apple CarPlay at Android Auto at mayroon ding voice-activated assistant. Pagdating sa interior, nilagyan ng modelong ito ng 12.3-inch digital gauge cluster at may kasama ring 12.9-inch central touchscreen running Toyota latest multimedia system. May kasamang wireless Apple CarPlay at Android Auto. May real-time navigation na may Google Points of Interest
at may optional premium JBL audio system na may hanggang sa 9 speaker. At syempre, ang mga safety features din nitong Toyota RAV4 2026 model ay mas pinaganda at mas pinalakas para sa kaligtasan ng araw-araw na biyahe. Nilagyan itong modelo ngayon ng pre-collision system na may motorcycle detection, may lane change assist, front cross traffic alert, may blind spot monitoring with rear vehicle approach indicator at adaptive cruise control at lane tracing assist. Nasinamahan pa ng rear cross traffic alert, advanced park assist at iba pang proactive safety features nito. Itong 2026 Toyota RAV4 ay hindi lamang simpleng update. Ito ngayon ay may isang redefinition na concept at modern hybrid SUV na pinagsama ang power, efficiency, advanced tech features at safety technology. Sa kasalukuyan, inilalabas pa lamang ito sa Amerika na nagkakahalaga mula sa estimated price na 2.1 million pesos hanggang 2.3 million pesos. Toyota BZ4X. Isa sa mga nag-trend ngayon na sasakyan ng Toyota brand sa Pilipinas ay itong kakarating lang na BZ4X, isang bagong electric SUV car ng brand na talaga namang napapanahon sa dami ng makabagong specs and features na meron sa modelong ito at ang pagiging electric vehicle ng modelong ito. Well, sa mga hindi nakakaalam, mga last year ko pa po ata itong tinalakay sa channel natin na narito na nga itong BZ4X sa Pilipinas noong December 2025 pa. Ngayon lamang ito official na ini-introduce ng brand kasabay ng ilang mga bagong modelo nito. Pero ang mas tumatak talaga sa marami ay itong Toyota BZ4X 2026 model. Well, bakit nga ba mas panalo ngayon sa marami itong bagong Toyota BZ4X? Dahil yan sa pagtaas ng presyo ng gasolina na kung saan mas kinakailangan na ng marami ngayon ang mga sasakyan na mas matitipid kumonsumo. At isa nga sa mga naiisip ng ilan ay ang mga electric vehicle gaya nito. Marami naman ang mga electric vehicle bago pa man lumabas ang modelong ito mula sa Chinese brand na BYD cars. Pero marami kasing ilan at mga issue na mas pinagtutuunan ng iba kaya natatakot bumili ng mga BYD cars. Bagamat isa sila sa may pinakamaraming mga sasakyan na dito sa Pilipinas na mga electric vehicle na talaga namang nagbigay ng katipiran sa marami na gumagamit na nito. Pero itong Toyota BZ4X pa rin ang talagang mas kabibiliban mo. Una, dahil nga sa brand reputation na matagal na nating kilala at pinagkakatiwalaan mula sa Toyota brand. Kaya naman mas tatangkilikin talaga ito ng marami. Bukod pa dyan, tinalo nito ang mga BYD cars pagdating sa battery range o layo ng full charge na nararating nito bago tuluyang malobat. Na ayon sa ilang mga impormasyon, itong Toyota BZ4X ay umaabot sa layo mula 470 km hanggang sa 516 km na range bago malobat ang baterya. Ibig sabihin hindi ka madalas magcha-charge. Kung bahay to office lang ang gamitan ay pwedeng umabot ng 1 linggong paggamit bago mag-charge sa modelong ito. Kung ilalarawan natin, kaya nitong magbalikan mula Manila hanggang Batangas nang hindi nagcha-charge o kayang ikutin ng 5 beses ang buong kamay nilaan bago tuluyang malobat. At ang isa pa sa maganda dyan ay fast charging din ito na kung saan sa mahigit 1 oras ay full charge na kaagad. Maganda ito lalo na sa mga mahihilig mag long drive o yung mga gustong pumunta ng Manila hanggang probinsya. Napaka-hassle free at talagang mas makakatipid ka rin. Pagdating sa disenyo, medyo sporty rin ang style nito. Gumagamit ng mas malalaking gulong na may 20 inch ang sukat. Kaya medyo mataas din ang ground clearance size na compatible sa mga biglaang light terrain o sa mga medyo matutubig na kalsada. Mayroong triple LED headlights na may kasamang auto high beam. Kaya naman matipid sa electricity kasi lahat ng ilaw nito ay naka-LED type na naklase. Nilagyan rin ito ng panoramic sunroof, power tailgate na may kick sensor na automatic na nagbubukas kapag tinapat mo ang paa mo sa puwet nito. Ay two-tone body color design at maraming color variant option na pagpipilian. Kasama ang rear spoiler na built-in na sa modelong ito. Kaya nagbibigay ng mas 40 na presence sa kalsada. Well, pagdating naman sa interior features, modern at medyo premium din ang loob nito. Napaka-elegante ng dashboard panel na may 14-inch size display infotainment system at may kasamang digital instrument cluster para sa driver. Nilagyan rin ito ng ilang mga convenient features gaya ng power windows, wireless charging pad, adjustable seats at foldable na rin. May dual climate control, may digital key at smart key system. Bukod pa dyan, itong Toyota BZ4X ay panalo rin
rin pagdating sa mga safety and security features. Nilagyan ito ng mga bagong safety sense suit ng Toyota, gaya ng pagkakaroon nito ng adaptive cruise control system na may kasama ring lane keeping assist, pre-collision system, may automatic high beam at blind spot monitoring system, kasama ng ilang mga basic safety features nito. 5-seater lang ang capacity nitong BZ4X, bagay sa maliliit na pamilya na naghahanap ng makabago, modern at matipid na klase ng electric vehicle. Yun nga lang, medyo pricey ang presyo nito na umaabot ng 2.5 sa estimated price hanggang 2.8 million pesos depende sa variant. New Toyota Land Cruiser FJ ay ang bagong retro-styled compact Land Cruiser SUV na may classic design at modern capability. Ang pinakahihintay na compact off-roader mula sa Toyota na opisyal nang inilabas noong 2025 at planong ibenta sa Japan at iba pang Asia markets sa kalagitnaan ng taong ito. Muling binuhay ang pangalan ng tunay na legend ng 4x4 na sasakyan ng Toyota ngayon sa isang mas maliit, mas modern at mas swak sa pang-araw-araw na adventure. Ang FJ ay may boxy at retro-inspired exterior, may iconic na Land Cruiser vibes at malalapad na body at flared wheel arcs para sa tunay na rugged look. Na-available ngayon sa dalawang klaseng design. Ang isa na may classic round headlight at isa naman na may modern LED daytime running light pattern para sa personal taste ng bawat driver. Ang front at bumpers nito ay removable at segmented. Ibig sabihin, madali at mas mura ang pagpapalit kung may gasgas habang nag-o-offroad. Pagdating sa loob nitong FJ Cruiser ay may layout na tinatawag na functional at driver-centric. May horizontal dashboard, digital cluster at user-friendly switches para hindi malito kahit nasa matarik na truck. Mas mababa ang belt line at mas mataas ang visibility para mas madaling makita kung saan tatakbo ang kotse lalo na sa mga rough terrain. Nilagyan rin ng standard na Toyota Safety Sense itong bagong FJ ngayon. Isang active safety sense suit na may pre-collision safety system at iba pang mga makabagong safety features na tumutulong sa loob ng kalsada o sa trail. Ang bagong FJ ay may bagong makina rin na 2.7-liter 2TRFE engine, isang patrol engine na kilalang matibay at maaasahan, na ikinabit sa isang 6-speed Super ECT automatic transmission at may part-time 4-wheel drive system para sa tunay na off-road control. May maximum power output ito na nagagawa na umaabot ng 163 horsepower at 246 Nm ng torque. At dahil sa mas maikling wheelbase nito na 2,580mm ay mas magaang itong imaniobra sa mga masisikip na daan at matatarik na daanan. Ang minimum turning radius ng FJ ngayon ay nasa 5.5 meters. Ibig sabihin, hindi ka mahihirapang iikot kahit sa makikipot na lugar. At syempre para sa mga adventure extras accessories, may mga mall accessories panels ito, ideal para sa outdoor gear at customizing. Pwedeng dagdagan ng roof racks, snorkel at iba pang off-road gear options na inire-recommend din ng dealer kung sakaling bumili ka nito. Ito ay hindi lang basta sasakyan, ito ay platform ng adventure na pwedeng i-personalize based sa iyong trip style. Itong bagong FJ Cruiser 2026 model ay isang rugged at ready sa trail na SUV, may classic Land Cruiser DNA at mix ng old school grit at modern features. Mas pinahusay ito ngayon sa mga urban maneuverability at dahil built-in Toyota, sigurado ka sa reliability at kilalang kilala mo. Pagdating sa price range mga kaibigan, itong bagong Land Cruiser FJ ay mas mura na raw kumpara sa dating modelo nito na maglalaro lang sa estimated price mula 1.9 million hanggang 2.5 million pesos para sa mas mataas na trim nito.